Hello mga kasangga. Pauwi na tayo ngayon galing sa trabaho. Kalalabas lang natin. Medyo antok na antok ako kanina gawa ng kulang yung tulog ko kahapon dahil unang araw ng panggabi. Ang hirap mag-adjust pagka ganun. Kaya hirap na hirap ako. Kaya yun. Ang hirap maga. Pero nakasurvive naman sa umaga pero halos pumikit ako. Yun lang. Ngayon lang tayo nagkita kasangga. Ako nga pala si Jumil. Isa akong machinist kaya kung nakakita nyo. Nakapang trade ano ako. Trade man. Ito yung mga suot ng pagka yung mga skilled na mga nagtatrabaho sa labas, sa mga construction, sa mga manufacturing. Halos karamihan ganito yung mga suot. May kulay tulad nito dilaw, meron mang orange ganun. Sa akong machinist at 20 years na rin tayong nagmamachine sa isang manufacturing company na halos yun yung aking experience simulat noon pa. Bakit ko binabahagi ito sa iyo? Kasi naniniwala ako kasangga na sa buhay natin kailangan natin ng isang expert lang kung saan ka magaling. Kailangan mo lang matumbok kung saan mo mas parang may kapasidad kang mas gumaling sa bagay na yun at doon ka na mag-focus. Pag natagpuan mo sa buhay mo na yun yung isang bagay na parang tingin mo kaya mong maging magaling doon, yun na yung ponteryahin mo at wag ka nang lilihis ng landas. Tulad ko, sa pagiging machinist, actually hindi ko naman to yung nung una akong nagtrabaho nung mga way back 2004, hindi ko naman to pinangarap pero dahil nung nakapagtrabaho ako sa ganitong industry at talagang doon ako binabato ng tadhana, yun na yung naging experience ko at hindi ko na yung pinakawalan sa buhay ko. Kaya yun lang, naniniwala ako na bawat isa sa atin may gifted tayo sa isang bagay na sa ibang tao ang hirap gawin nun pero sa atin ang dali lang gawin. So yun yung sa akin ngayon yung pagiging machinist. Isa yun sa mga naniniwala ako na isa sa mga gift sa akin ng Diyos. Kasi hindi lahat kayang maging machinist. Hindi rin lahat porket magaling sa ganitong bagay pwede na sa machinist. So kaya naniniwala ako na kanya-kanya tayo ng galing sa ating buhay. At kung saan ka nilagay ng Diyos, galingan mo doon. At wag kang liliis ng landas kung doon ka tinatawag ng tadhana. So yun lang. Maging blessed pa rin tayo kahit sa sandali ng ating mga trabaho, ano man sitwasyon mo ngayon, maging blessed ka pa rin dahil basta may trabaho ka, isang malaking blessings na yan sa iyong buhay. Dahil yan na yung ating kung wala tayong trabaho ngayon, napakahirap sa panahon ngayon, di ba? Yun lang ating ngayon, kalabas lang natin at drive na tayo, pauwi na tayo ng bahay. Yung mga kasangga, nagpagas tayo. Pero ang mahal ng ating gas, ito ngayon ang per liter. 2.71 per liter. Nagpagas ako ng 30 liters, nasa 67 din. Sakit sa bulsa. Mahal ang gas. Tara, let's. Tulog muna tayo. Hello kasangga, nandito na tayo sa bahay. Medyo maliwanag na kasi alas 6 na Maliwanag ng araw. Uwi muna tayo bago matulog. Malamig na kaya naka-jacket na ako. Malamig na ang panahon. Actually, kagabi nga, medyo giniginaw ako kaya mamaya magdadala siguro ako ng yung bini para may anong ulo ko. Malamig sa gabi. Tara, kape muna tayo sa loob ng bahay. Hello mga kasangga, dito na tayo sa bahay. Normally, pag ganyan pang gabi ako, pagdating ko, naghuhugas na ako, nagbibihis, tapos papalit ng damit, ganun. Tapos ginagawa ko niyan, natutulog na kagad ako niyan kasi gusto kong bawiin kagad yung umaga na matutulog agad para medyo magising din ako ng maaga-aga. May time pa ako para mag-prepare bago pumasok. Pero ngayon, parang nagugutom ako gawa ng unang panggabi ko lang sa trabaho. So yung katawan ko parang yung mode niya pang umaga pa. Kaya ngayon parang nagugutom ako. Parang gusto kong magkape. Tingnan ko nga kung anong pwedeng makain dito sa rep. Meron dito sa rep. Meron nga palang isda kagabi na parang parang sinabawan. Gusto kong kumain nun na may sili. Parang masarap kumain na may sili. Parang gusto ko lang kumain ng umigop lang sa baba na mainit. Tapos habang may kape. Sarap sana yun kung naulan-ulan Tara, mag-init muna tayo nitong sinabawan na isda kagabi. Na may sisilihan ko para masarap. Meron pala dito mga kasanggang dahon ng ampalaya.
Saan kaya nakuha ni Kati ito? Kasi nag-grocery si Kati kahapon. Siguro nabili niya ito sa Asian store o baka na siguro may nagbigay sa amin ng ganito. Kasi ang iba kasi namin mga kaibigan ay may mga tanim din. Siguro galing to sa isa sa amin na kaibigan dito. Anuhin ko mamaya. Sarap nito sa munggo, no? Sarap nito, lalo't malamig-lamig ng panahon. Sana maluto na, natakam tuloy ako. Kaya muna tayo mga kasangga. Nung habang tumitingin pala ako sa fridge, nagbago bigla yung aking gustong kainin dahil bigla akong nakita tong sinigang na kinain ni Kati kahapon na may tira pa. Sabi ko, ito na nga lang kainin ko. Parang natakam din ako eh. Nilagyan ko ng isang sili na malaki. Yan o, may sili yan o. Gulay na lang siya, wala nang laman. Pero ayos lang. Pang ano lang naman eh. Bago matulog, ayaw ko sa matulog ng gutom. Kasi sigurado pag gising ko yan, masakit ang ulo ko. Kaya kain muna ako. Actually, may kanin na naman nga ngayon ang aking kinakain eh. Nung holiday kasi, nung Holy Week, sunod-sunod yung aking kain na may kanin. Kaya ngayon tuloy, nasasanay na naman ako na may kanin. Number 1 pa naman yun na source ng carbohydrates. Kaya hanggat maaari, iniwasan ko kumain ng kanin kasi nagiging health conscious na ako ngayon eh. Gusto ko kasi na maayos yung aking kalusugan. Ayaw kong dumating sa point na magkakaroon ako ng problema sa kalusugan ko. So, hindi ko nahihintay magka-problema pa ako para ako mag-reduce o mag-diet. So, ngayon pala, magda-diet na ako. Dahil gusto kong siyempre mabuhay ng matagal pa. Bala ko nga, 100 years eh. Kaya, kung papalaring pagkaloob ng Diyos na mabuhay tayo ng 100 years, siyempre, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya, ginagawa ko yung aking part na mag-reduce sa Diyos din sa kinakain. Kasi dati talaga, ang lakas kong kumain. So ngayon nagre-reduce na tayo. Hindi dahil sa ayaw natin, pero kailangan eh. Pag kailangan na, kailangan mo talagang gawin eh. Huwag na natin hintayin magka-problema pa bago tayo, saka tayo may gagawin. So sabi nga, preventive is better than di ba? Ano tawag doon? Preventive is better than cure, di ba? At pinaniniwalaan ko 'yon dahil kahit sino naman, di ba? Anihin mo yung marami kang sagana ka sa material na bagay kung yung kalusugan mo naman ay problema na. Hindi mo rin ma-enjoy yun. So ako, talagang sa totoo lang, honestly, gusto ko talagang mabuhay ng 100 years eh. Bakit? Kasi siyempre, gusto ko namang makita yung future ng sunod nating henerasyon. At lalo-lalo na yung future ng mga anak ko, di ba? Kasi gusto kong makita yung kung paano ba naging mga successful yung mga anak ko. Lalong-lalo na gusto ko silang magabayan pa rin hanggang sa kanilang paglaki din, no? Kaya kung pagkakaloob ng Diyos, 100 years, why not, di ba? Hindi masamang maghangad ng kanyang pagpapala. Tara, kain muna tayo at nakakagutom na. Hello mga kasangga. Natapos na nga tayo mag-almasal. Nagkape tayo. Tinantok na ako. Matutulog na ako. Gawa ng alas 7 na rin ng umaga. Nagising siguro ako may mga alas 2 para kompleto din sa tulog. Mga kasangga, yun lang mga kasangga. Tulog muna tayo. Nakantok. Hello mga kasangga. Nagising ako ngayon dahil pang aking tulog. Mababaw. Time check nasa 11, alas 11 pa lang. Mag-11:30. Ang aking estimate na gising ay at least mga alas 2 sana. Mga 2 o'clock. Nagising ako. Medyo maingay din kasi yung mga bata. Kasi siyempre wala nga silang pasok ngayon dahil off pa nila ngayon from sa school. Next week pa yung kanilang balik sa sa school. Kaya siyempre hindi naman nila maiwasan yung mag-iingay, maglalaro. Kaya nahirapan ako gawa ng ako kasi sensitive din ako matulog. Pagka yung konting ingay lang, maya gising na rin ako niyan. Kaya nagising ako ng alanganin mag-11:30 pa lang. Yun. Ang lamig-lamig pa naman gawa ng na ngayon eh, yung mag-winter na. Ang hirap bumangon. Tulog muna tayo. Pilitin ko makatulog hanggang alas 2 kasi ang hirap pag kayong puyat, ang hirap sa trabaho para kang lumulutang. Tulog muna tayo mga kasangga. Hello mga kasangga, nagising na tayo ngayon. Time check, mag-aalauna na. Kulang pa rin yung tulog ko. Ang hirap matulog pag unang araw ng panggabi. Tanghalian muna tayo, mag-lunch tayo. Hindi ko alam kung makakatulog pa ako ng konti mamaya-maya.
Lunch muna tayo. Say hi, Jumila. Luto si Jumila ng munggo. Say hi, Bibi po. What are you doing outside, Bibi po? No, I'm inside. You're inside? What's your doing po? I'm coloring in something with a chalk. Oh, is that a chalk? I thought that's a like no you know what do you call this mud or the clay? I thought that is a clay. What are you going to? Where is your board? If that is a chalk. Where is your board? Can you show me? Where is your board? May board pala dyan? You have a tiny board. What are you going to do with your board po? Anong isusulat mo dyan sa board mo? I'm going to write Ano po? Anong order na? Wait lang po. Anong klaseng board dyan? Anong i-write mo dyan? Specials, may specials na name. Anong isusulat mo? I'm going to write the things that you can order on here and then Order? Really? it's a shop. Oh! In the cafe? Oh, really? Oh, can you sample? Can you write example what? Like, So for example, can you write fish and chips? Fish and chips. Is that a menu? Something like that po? Ooh, dali. Write mo dali. Fish and chips ang susulat ni Kuni. Fish and chips. Ooh, fish and chips. Oh, magduro ka dito ng fish. Para fish and chips nga talaga ang kanyang itsura. Because that is your board, advertisement. Dapat may fish din dyan para alam nila. Ooh, where's the ice? Ooh, fish and chips nga yan. Saan pa ang chips? Chips. Ooh, daming chips yan. Fish and chips nga raw yan sa kanyang menu, na board. Say bye na sa mga kasangga. Mga kasangga, kain muna tayo mga kasangga. Meron tayong sinabawan na isda na niluto kahapon. At yun, kasi nauna na yung mga bata, mag-aalauna na rin kasi, kaya hindi ako pag ganyang night shift, hindi ako nakasabay kumain sa kanila. Medyo kapos, pag yung alanganin kasi nagising ko ng saktong alas 12. Dapat nga alas 2 pag gising ko, kaya lang nagising na ako dahil nanibago rin yung katawan ko. Kain muna tayo, sinabawang isda. Yung kasangga, natapos na nga tayong magtanghalian. Gusto ko pang matulog kasi antok pa ako. Time check around 1:30 na. Siguro matulog pa ako ng sagad mga hanggang alas 4 siguro. Kasi nagising ako ng alanganin. Hirap mag-adjust kasi mainit ngayon dito. Tapos ganito. Ayoko naman matulog dun sa kwarto. Gawa ng, alam niyo kahit madilim ang kwarto. Tapos hindi ka na rin naman makatulog dahil nasira na yung tulog mo. Kaya dito ako nagpwesto sa massage chair. Kasi nagpamassage na ako. Baka sakaling medyo ma-relax yung katawan ko at makatulog ulit. Sa massage muna tayo. Baka sakaling makatulog. Ilang mga kasangga. May gising ko lang. Medyo nakatulog din ako ng ilang oras pa. Simula kanina. Alas 4 na. Trabaho na naman. Bangon muna tayo na makaligo. Let's... good morning. Good morning. Good morning kay Poopy dahil kay gising lang. Kiss kay Pooping 3 kisses. Grabe. What are you doing outside po? Are you playing? Anong gini-play mo po? I'm pretending my blocks is a drone. Your blocks is a drone. Yes. Oh, why do you want to have a drone po? Yes. What kind of drone? What kind of drone? Like Block 1? No. Ano po? Just a normal drone without a camera that flies. Really po? Sige na nga. Tingnan ka nga ni Pupoy kung mabibilhan ni Pupoy ng drone. Sige na. Dabos. Lumakasangga. Kagising ko lang. Kain muna tayo bago maligo. Ang ating ngayong ulam best in the world. Munggo. Sarap. Tara, kain muna at maligo tayo bago pumasok. Hello mga kasangga. Ligo muna tayo. Ano si Conel sa kasi Kuya Api Isano. Nasaan kayo, B. Connie? Nasaan kayo? Ayun pala. Hindi ko makita. Say hi sa mga kasangga, Conel po. Kuya Api. Anong ginagawa mo, Conel po? I'm drawing something. Drawing something. What kind of drawing po? What kind of drawing? A truck. A truck. So, show it to me when you're done. Kasangga, ligo muna tayo. Lumang kasangga, pasok na tayo. Tara, gising ko na. Pasok muna tayo sa trabaho. Para sa ekonomiya. Conel, kiss na po. Paalis na si Pope.
Kay Poppy. Kiss. Kiss. Sibay sa mga kasangga. Thank you, bis, sa kalinis ng car. Oh, ang jacket ni Poppy. Naglinis kasi si Kuya Api ng car, kaya magandang ating car. Shiny. At binakim din ang loob. Thank you, be. Alis na tayo. Oy, Kunel, jacket ni Poppy. Pasok muna tayo mga kasangga. Sinuot yung aking uniform jacket ni Kunel. Late na si Poppy, baby po. Dali na. Bigyan na kay Poppy. You want to become Poppy also someday? Yes. Oh. Sige na po, babay na Kunel po. Sinuot. Nagmadali na tayo kasi malilate na tayo. Saktuhan lang kasing oras ko eh. Kaya kailangan chiro-chirong galawan eh. Bibi doon na, bibi po sa tabi kasi ano. Punta na doon, bibi po sa tabi. Punta doon sa tabi, dahil nababay na sa mga kasangga. Mga kasangga. Bye. Mga kasangga, nandito naman tayo sa kumpanya. Tapos na naman ang ating araw at pasok na naman tayo sa trabaho. Yun lang, maraming salamat. Please share, subscribe at mag-follow ka na rin para updated ka sa ating mga daily vlogs. At join ka sa aking group, sa ating ginawang FB group na KAUPH. Yun ay samahan ng mga Filipino group na may malalaking pangarap na kahit palpak-palpak tayo sa buhay, pinipilit nating ayusin yung ating buhay. Yun lang, kita-kita tayo doon. At muli kasangga, maraming salamat sa pagsama sa ating daily vlog. Ngayon ay April 13. So yun yung ating vlog number 4. Maraming salamat dahil natapos na naman ang ating araw. Muli kasangga, ako ay nag-iwan ng isang kataga na basta may malaking pangarap ka at wala kang pinaagrabyadong tao, sigurado ako na magiging maayos din yung buhay mo. Ingat tayo lahat mga kasangga. Jumil Ignacio, hanggang sa muli. Bye-bye.